Hindi, maaari na pong makaupo ang bawat isa. Blessed morning po sa ating lahat. Good morning! Pwede ba natin itian yung ating mga katabi at iparamdam natin sa kanya ang Pasko? So, magitan ng pagngiti. Alam ko, ang bawat isa po sa atin ay excited and masaya po sa buwan po na ito. We have 4 Sundays na lang po ulit. Another year na naman po. Kaya mabuti ang Diyos. At tayo po ay nandito para purihin siya, pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan po sa loob ng isang taon. And this morning po, tayo po ay magsisimula ng panibagong pag-aaral. Ang series po natin, Christmas series natin, ang title po natin is The King Has Come. No? The King Has Come. 2,000 years ago, alam po natin na ang ating Panginoong Jesus, no, ay pinanganak po. Ang Diyos ay naging tao, no? Naging baby. Naging walang muwang na baby, no? Ang Diyos na sinasamba sa kalangitan, who was in the beginning, ay pumunta dito sa ating mundo po. At tandaan po natin na yung baby na pinanganak ay is not just a cute baby. I know that every baby is a cute, no? Lahat ng baby ang pag nailabas ay cute, no? Pero tandaan natin na yung baby na pinanganak po ay isang hari, no? Isang hari po siya na sasambahin at maghahari po sa ating buhay. Now, bago po tayo pumunta doon sa ating pinaka-topic po this morning, pamilyar ba kayo sa pinakamahabang pangalan sa Bible? Alam niyo po ba yung pinakamahabang pangalan sa Bible? Sino po nakakaalam? Yes po, yan. Si Maher Shalal Hasbaz. Nasa Isaiah chapter 8. Okay? Ayan. Pamilyar ba kayo din sa pinakamahabang pangalan ng isang Pilipino? Longest name in the Philippines? Pamilyar po kayo? Si ano po? Si Ramuel, Spirituel, Matia, Obadiah, Darius, Desiderius, Abnel, Maker, Noel, Asa, Isizun, Political, Trigo, Pid, Kinkem, Noles, Bonifacio, Makabayan, San Juan. Okay. Parusa sa bata, susunod ng pangalan niya. I don't know kung baka binago naman nila yan pero napakahaba po. Now, bakit natin binanggit ito? Kasi yung title po, yung focus ng ating emphasis natin sa umaga po na ito is about name. No? Is about name. Na matatagpuan po natin sa Zechariah chapter 1 verse 1. Ang sabi diyan, in November of the second year of the King Darius' reign, the Lord gave this message to the prophet Zechariah, son of Berechiah and grandson of Iddo. Now, yung pangalan po ni Zechariah, ni Berechiah at Iddo, ang ibig sabihin po ng Zechariah is the Lord remembers. The Lord remembers. Yung Berechiah naman po ay the Lord blesses. Ang Diyos ay nagpapala, no? Nagbibigay ng pagpapala. At yung Iddo naman po ay in His time. Kaya kung pagsasama natin yung pangalan ng tatlo na yan is the Lord remembers, the Lord blesses in His time. Kaya yun po yung ating emphasis po ngayon na matatandaan, dapat tandaan natin, no? Ang topic po natin is yung the promised King, the Lord remembers and blesses in His time. No? The Lord remembers and blesses in His time. Sabihin nga po natin, the Lord remembers and blesses in His time. Okay, huwag niyo pong kakalimutan yung title natin.
Kung makalimutan naman yung mga points natin, detalye ng message natin ngayon, wag na po yung kalimutan yung title. Kasi let us take this personal, no? The Lord remembers and blesses in His time. Sabihin mo nga sa katabi mo. Sabihin mo, the Lord remembers and blesses in His time. Now, pag-aaralan natin yung Book of Zechariah. Hindi naman natin to ma-detalye, may isa-isa po. Pero sa ating simbang gabi, ay mababanggit din po itong mga title ni Jesus. Kasi yung Book of Zechariah po is all about promise, no? It's all about yung prophecy of the coming Messiah, yung padating na Savior. And sinulat po yung Book of Zechariah po. Let us have a short background po ng aklat po na ito. Around 520-400 BC. Sinulat po ito nung ang mga Israelites po ay bumalik po sila galing doon sa exile. Sabihin ng exile po, sila po ay nasakop ng iba't ibang mga ilan na mga kaharian, no, gobyerno. Ang una po ay sinakop po sila ng Babylonia, actually yung Judah, pero nasakop sila ng Assyria, yung northern part. At after that po ng Medo-Persia, pagkatapos po niyan ng Medo-Persia, sila po ay nakabalik sa kanilang homeland. No? 70 years po silang na-exile. Ibig sabihin, nadala po sila, naging foreigner po sila doon sa ibang nation. At alam niyo po, yung historical setting po nito, yung mga tao dito sa Jerusalem, sila po ay the city was still in ruin, wasak po yung syudad, and the temple rebuilding has stalled for about 15 years. Nahinto po yung pag-rebuild ng temple kasi po the Babylon destroyed the temple, si King Nebuchadnezzar, at nahinto po. Kaya nung pagbalik po nila, itong Zechariah po, ito po yung panahon nila Haggai, nila Ezra, yung pag-rebuild ng temple. Sa madaling salita po, ang setting po, kalagayan ng mga tao dito, they were poor, they were discouraged, sila po ay hopeless, no? Ganun po yung kalagayan ng mga tao po dito. Itong aklat po na ito ay 500 years before the coming of the Messiah. And ito po yung pinakatandaan po natin, no? Na yung pagdating ng Messiah po ay pinangako na po sa Old Testament, no? Kaya nga po sinabi natin, the promised king. Merong darating na hari. Kaya even po doon sa kanilang situation, they were discouraged, they were hopeless. Ito si Zechariah po ay meron po siyang mensahe ng encouragement. Meron po siyang mensahe ng about hope. Merong pag-asa dahil merong darating na hari. And Christmas po is all about celebration, tama? Christmas is all about joy, happiness, no? But, alam niyo po, the reality is this. Even Christmas po is all about joy and celebration. There are people na parang malungkot, no? There are people na discouraged sila for some reason. Actually, yung pagpasko, medyo hati yung kaligayahan ng ibang tao. Kasi nga, marahil, baka iba, hindi nila kasama ng buhay yung kanilang pamilya, o marahil meron silang mga naaalala na mga pangyayari in the past. Kaya, sa umaga po na ito, ang message po sa atin ng Panginoon, there is hope, no? There is hope. Merong pag-asa, merong encouragement sa Lord in every season. Okay? Kaya nga, anong title natin? The Lord remembers and blesses in His time. Okay, ito po yung first point natin this morning po. Ito po yung first point natin. God remembers even in season of distress. Now, God remembers
ang Diyos ay naaalala tayo kahit sa panahon ng ating kalungkutan. Panahon ng mga pagsubok sa buhay. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga tao na nandito, they were discouraged, ruins yung city. Pero alam niyo po, ang pinaka-importante, hindi po tayo nakakalimutan ng Diyos sa lahat po ng panahon. Amen po ba? And maybe, kagaya po tayo, maybe some of us, baka meron ganong pakiramdam sa panahon po natin ngayon. Meron tayong mga questions, no? Meron tayong mga doubts po sa panahon po natin ngayon. Maybe, meron tayong nararamdaman na, Lord, bakit parang hindi gumagalaw ang buhay ko? Parang December na, pero parang wala pa rin nangyayari. Maybe, baka gano'n yung nararamdaman natin. Lord, bakit kaya delayed yung mga answered prayer ko? No, I prayed this early in this year, pero ngayon parang wala pa rin. Or maybe bakit parang mas madaling mag-give up, di ba? May baka meron tayong ganong pakiramdam. Pero alam niyo po, ito po yung reminder sa atin ng Panginoon sa umaga po na ito. God remembers even in seasons of distress. Nalala ko po yung mga Israelites po during the time of Exodus. Sila din po ay naalipin 430 years. Pero doon sa Exodus po sa chapter 3, inalala sila ng Panginoon. Na kahit parang matagal na, no, inalala sila ng Panginoon. Kaya yun po yung encouragement sa atin ngayon. As we end this year, no, baka meron tayong nararamdaman na parang maybe the Lord forgot my prayer, o maybe kayo po, nakalimutan niyo na rin yung mga hiniling niyo sa Diyos, pero sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, God remembers even in seasons of distress. Sabihin mo sa Kanya. Ayan. Now, ano pangako ni Lord? Ano yung niya? Ano yung panawagan niya sa atin? Ano yung panawagan niya dito sa mga tao na ito? Sabi po ng verse 3, kaya't sabihin mo sa kanila, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. This is the promise of the Lord. This is not a rebuke, but this is a reminder. No? Ito po yung reminder po sa mga tao na nakakaranas ng ganong pakiramdam. No? Kaya, inaanyahan tayo ni Lord na manumbalik sa Kanya. Na para bang, baka merong area sa buhay natin, merong part sa buhay natin na para bang piling natin kinalimutan na ni Lord. Ang instruction sa atin ng Diyos is manumbalik tayo sa Kanya. Amen? God is inviting us, bumalik kayo sa akin. Bakit po? Kasi yung presensya ng Diyos ang pinaka-dakilang pagpapala sa buhay natin. Yung presence ni Lord. Kaya, ang promise ni Lord, hindi agad sinabi ni Lord sa kanila na, ay susolve ko yung problem nyo. Tutulungan ko na kayo agad na i-rebuild yung temple. Wawasakin ko na yung mga kalaban nyo. But yung invitation ni Lord, return to me, and I will return to you. Why? Because the presence of God is the greatest blessing. Kaya kung meron man tayong ganitong pakiramdam po sa buhay natin, ang una nating gawin ay lumapit po tayo sa Diyos. Huwag muna doon sa solution or doon sa blessing, kundi kay Lord muna. Ang pag-aalala ng Diyos ay nagugat sa matibay na relasyon sa Kanya. You want God to remember your prayers? You want God to remember your situation? Balik muna tayo doon sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? Amen ba? At ang Kanyang mga pagpapala ay dumadaloy kung saan naroon ang Kanyang presensya. Tandaan natin yon, mga kapatid. Tandaan natin yon. Kaya nga, sabi sa awit 23 verse 6, di ba? And your goodness and mercy will follow me. Kaya, God is reminding us this morning na bumalik tayo doon sa Kanyang presensya. We have delayed prayers, answered prayer. Balik tayo sa Diyos. Amen? Amen mo ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, balik ka sa Lord.
Okay? Now, paano natin ito makukunik po sa Christmas, no? Sabi ko nga po sa inyo, 500 years before Christmas po ito. And, nung time ng Christmas po, sila po ay distress, no? Alam niyo po ba yung unang Pasko? Ay hindi po yung punong-puno ng celebration or punong-puno ng mga kantahan. The people of that time, they were distressed and oppressed by the Roman Empire. No? Ang mga tao that time, sila po ay namumuhay po sa takot, namumuhay po sila sa kalungkutan, namumuhay po sila sa kahirapan. Kaya nga meron tayong tinatawag na intertestamental period eh. Between the Old Testament sa New Testament, ilang years? 400 years. At anong tawag natin doon sa 400 years na yon? Silent years. Ibig sabihin ng silent years, walang prophet na tumayo para mangusap. Walang angel na dumalaw sa kanila. Kaya nga, nung yung mga tao sa Bible, sila Mary, sila Zachariah, nung nakakita sila ng angel, lahat sila nagtatakot eh. Kasi for 400 years, walang ganong pangungusap sa kanilang Panginoon. That's why po, doon sa time po nila, they were people of fear, people of distress, hopeless. No? Pero, ano po nangyari sa Bible? Sa Luke chapter 2, verse 11 to 12, dumating po yung hari. Dumating po si Jesus. Ang sabi diyan, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Now, ang Kristong Panginoon, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Alam niyo po, during the time of Zechariah, 500 years, tapos dumaan yung 400 years silent period, sila po ay naghihintay po sa Savior. No? At dito po sa time na ito, dumating yung tagapagligtas, yung hari. At saan daw po siya sinilang? Sa bayan ni David, sa Bethlehem. At alam natin yung Bethlehem, is small town. Hindi masyadong pansinin yung Bethlehem. At saan daw po siya, hiniga, no? Sa isang sabsaban. Ito yung pangako ng Diyos. No, na inabot ng Diyos yung pinakamaliit, no, pinakamababang sitwasyon sa mga tao dito sa mundo na ito. That is the promised King. That is our comfort. That is our joy. Kaya nga, nung sa Luke chapter 2, they were filled with joy because the King, the promised Messiah, has come. Alam niyo po, si Lord po ay, alam niyo po ba yung pinakamahal na crib? Okay? Napakamahal po. Nag-order ako kanina sa Shopee. Gawa sa gold. Okay, napakamahal po niya, no? Hari po ang nilalagay dyan, no? Pero si Jesus, dito po siya sinilang. No? Sa isang hindi komportable. Pero yung hari ng mga hari, dapat si Jesus dito eh. Di ba? Yung mayroong pang lagayan, may net pa eh, para hindi maano ng lamok, no? Pero alam nyo, si Jesus, no, inilapag po siya sa isang hindi magandang lugar. Why? Kasi po, gusto tayong remind ng Diyos na inaalala tayo ng Diyos even in our pinaka-down, lowest moment ng ating buhay. Amen? And maybe, wala tayo sa ganung pagkakataon ngayon, praise God. Pero kung darating man tayo sa ganung pagkakataon, lagi nating tandaan na even in the lowest point of our lives, God remember us. Lagi tayong inaalala po ng ating Panginoon. Amen? Sabi diyan, nang magkagayon, sinabi ng anghel, Yahweh, makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo pa pahirapan ng Jerusalem at ang lungsod ng Judah. Marahil baka may ganito din tayong prayer, no? Hanggang kailan? Lord, hanggang kailan tong aking sitwasyon? Hanggang kailan to? Lord, wala na bang katapusan yung aking sitwasyon na ito? Pero alam niyo po, God remembers us even in the seasons of distress. Inaalala tayo ng Panginoon. Amen ba? Nakalimutan man tayo, may nakalimot man sa atin,
Yung ina-expect natin na umaalala sa atin, baka nakalimutan tayo, pero our comfort po, God remembers us. Amen? Baka ngayong Pasko, baka merong inisip natin na sana maalala ko ni ganito, ganyan-ganyan. O pag hindi ka naalala, isipin mo, hindi ka nakakalimutan ni Lord. Amen mo ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ayan. Pangalawa po, God blesses in His time. God blesses in His time. Sabi nga kanina, hanggang kailan mo pa pahihirapan ng Jerusalem? Alam niyo po, ang Diyos, meron siyang sariling kapanahunan. God blesses in His perfect time. In the time of Zechariah, sila nga po ay distress, nasakop sila ng bansa po, no? Napapalibutan sila ng bad news, pero ito po yung good news po. Merong pangakong hari na darating. Amen? Ganito, hindi maagad nasusolve ni Lord, sinusolve ni Lord ang problem natin, pero merong perfect time si Lord para maayos yung mga bagay na yan. Kaya, in the time of Jesus, hindi po aksidente ang lahat. Di ba? Nung sa Luke chapter 2 po, nung si Augustus po, si Emperor Augustus, that time, sinasamba siya at nagbigay siya ng decree na lahat ng tao bumalik dun sa kanyang bayan. Kahit po si Mary, di ba? Si Mary ay parang malapit na mga anak, napilitan. Umuwi din sa kanyang bayan. Pwede bang dito na lang mga anak? Dito na lang sa may lying in dito sa katabi namin, bahay namin. Ba't pa doon? Why? Because si Lord po merong plano. At yung plano na yon ay tinupad niya sa kanyang kapanahunan. Amen? Kaya, the message of Zechariah echoes Christmas. Ano ibig sabihin? Kumikilos ang Diyos kahit hindi natin nakikita. Naniwala ba kayo doon? Na ang Diyos po ay kumikilos kahit hindi po natin nakikita. Inaayos ng Diyos ang mga pangyayari kahit hindi natin nararamdaman. Merong ginagawa si Lord kahit hindi natin nararamdaman. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Inahanda ng Diyos ang pagpapala kahit parang walang nangyayari. Amen ba? Kaya when God is silent, it does not mean He is absent. When God is silent, mga kapatid, it does not mean He is absent. Sabihin mo nga sa katabi mo, silent ba si Lord ngayon? Pero hindi ibig sabihin na absent si Lord. Meron ka bang nararamdaman ngayon that you are praying for something na para bang silent si Lord? Maybe prayer mo sa anak mo, maybe sa trabaho, maybe sa finances, maybe po sa relationship sa family. You are praying but parang nothing is moving. Sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay, mga kapatid, parang tahimik man, pero mayroong ginagawa ang Panginoon. Amen? Bakit po? Kasi nga, God blesses in His perfect time. God blesses in His perfect time. Yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, ayun po ay nakatakda ayon po sa perfectong plano ng ating Panginoon. Naniwala ba kayo doon? Bakit hindi dumating si Lord nung silent period o nung time nang nasakop sila ng mga ibang bansa, no? Kasi po, sabi ng Bible sa atin sa Galatians chapter 4 verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang sa isang babae at namumuhay sa ilalim ng kautusan. Ano sabi sa atin ng Bible? Nang sumapit ang tamang panahon. When the appointed time, the perfect time, God sent His Son. Why in the time doon sa time ni Zechariah na sobrang distress sila? Dapat doon dumating si Lord eh. Di ba? Why 500 years later pa? Because God works in His perfect time, in His timeline. Di ba? Bakit Lord? Bakit hindi pa ngayon, Lord? Ayusin itong bagay na ito. Why? God blesses in His perfect time. Kasi po, meron nga pong inaayos si Lord. Sa isang opera po, pag naka-close, hindi ibig sabihin, naka-close yung curtain, ibig sabihin, tapos na yung opera. Baka break lang. At mayroong nag-aayos sila doon sa likod. Inaayos nila, hinahanda nila para makapagpalabas sila ng napakagandang
palabas. Ganoon din po ang Diyos. Now, beside of the curtain, merong inaayos ang Diyos para ipalabas niya sa atin yung napakagandang gusto niyang makita natin. Amen? Kaya during the silent years period, ano po ginagawa ng Diyos? Nung naging emperor po si Augustus, nagkaroon po ng Pax Romana, Peace of Rome. Kasi before that, hindi malayang makapag-travel yung mga tao. No? Pero nung time ni Jesus, malaya na makapag-travel yung mga tao. Kaya nga in the time of Ezra po, kung nabasa niyo po sa time ni Ezra, humingi pa talaga siya ng letter doon sa hari para madala niya po yun, para pag nag-travel sila, hindi sila patayin habang nasa daan po sila. Doon sa time ni Ezra. Pero dito po, nasakop na ng Rome, yung Greece, no? At nagkaroon na po ng Peace of Rome. Malaya na po nakapag-travel yung mga tao. Ano pa po? Yung roads po, developed na. Wala pa namang mga Calax or expressway, pero nakakadahan na po yung mga tao, no? Ano pa po? Common language, may common language na sila. May Greek, Koine-Greek na. Dati, hindi sila magkaintindihan. Pero ngayon po, meron lang Koine-Greek na common language nila. Kaya nung sila Jesus, pumupunta sila sa ibang lugar, sila Paul, nagbabahagi sila ng gospel, naiintindihan po kasi meron common language because that is the perfect time of God. At meron din pong Jews diaspora, yung mga Jews po na scattered sila sa iba't ibang mga lugar. Why po? Kasi hinanda nga po ni Lord yung kanyang pangako. Kasi ang purpose niyan, kasi po, in the time of Jesus, kung maintindihan niyo po, yung mga Hudyo po, nakakalat sila. Konti lang dun sa homeland nila. Merong sa iba't ibang lugar, nandun yung mga Hudyo. Marahil ganito, no? Na habang kausap nila, nagtitinda sila, or mayroong bumibili sa kanila, marahil nakukwento nila yung Messiah sa ibang mga tao. Kahit doon hindi sa mga Hudyo. At pagdating ng Messiah, familiar na po sila. Amen po ba? Kaya, anong application natin this morning po? Dalawang bagay, no? Anong title nga natin? Remembers and blesses in His perfect time. Ano number 1? Dapat natin matandaan? God remembers even in seasons of distress. Number 2, God blesses in His perfect time. Ang application natin is, kailangan natin magtiwala sa Lord. Trust that God remembers you. No? Mga kapatid, you are not forgotten. Hindi ka nakakalimutan ni Lord. Your prayers are not forgotten, mga kapatid. Your labor is not forgotten. Your tears are not forgotten. Meron ka bang iniiyak? Sa mga panahon na ito, iniiyak mo ba yung family mo, yung family mo na nasa ibang lugar, or iniyak mo kay Lord, you are not forgotten. Keep on praying. No? Your sacrifice for ministry are not forgotten. Kaya trust that God remembers you. Lagi kang pinapakinggan ng Panginoon. Ano pa po? Number 2, return your heart fully to God. Bumalik ka kay Lord. No? Balik ka sa Panginoon. Sabi diyan, nagsisimula ang pagpapala sa panunumbalik sa Diyos. Alis mo yung heart mo kay Lord. Di ba? Baka you are focusing on what God can give, not on the presence of the Lord. Nagsisimula ang tagumpay sa pagsunod. At nagsisimula ang katuparan sa pagiging malapit sa Diyos. Kaya kapatid, not just trusting the Lord that He remembers you, return your heart fully to God. Return your heart fully to God. Maybe, no? Ako po, this is a reminder sa akin, sa lahat po sa atin nandito, maybe sa loob ng isang taon, baka half-hearted tayo sa Diyos. Half-hearted tayo. Kaya parang mabilis tayong mag-give up. Mabilis tayong malungkot. No? But this time, this moment po, the Lord is reminding us, return your heart fully to God. Amen? Number 3 po, wait on God's perfect timing. Sometimes God delays, not to deny, but to prepare you.
No? It's prepare you for a better situation, prepare you for a stronger faith, and prepare you for a deeper testimony. Amen? The Christmas message. The Christmas message is this: the Lord remembers us. The Lord remembers us. The Lord blesses us in His perfect time. Amen? Ano nga po yung title natin ngayon? Lord, remember And blesses us. Amen. Hindi tayo nakakalimutan ni Lord. Even po nung siya po ay nasa cross, hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Kaya this moment po, tayo po ay meron tayong Communion Sunday ngayon. Pwede ba natin pasalamatan si Lord? I believe po na marami tayong gusto ipagpasalamat sa Panginoon. The truth that God never forgotten us, pasalamat natin yun sa Panginoon. Sige po, habang piniprepare po yung elemento po ng communion po natin,